As a Filipino and as a nation, I don't want my country to be a battleground. Nakikiisa po ako sa maraming Pilipino na ayaw ng gera. Wala tayong papala sa gera. Lalo na kung tayo ang maging battleground. Maraming mga ayoko nang magsalita na masama. Mga hindi kanais-nais ang pag-iisip na hindi naman tayo gagirahin ng China, tutulong ang Amerika. May mga reputation sila, ayaw nila ng both losses, ayaw nila. You know, mahirap na lang magsalita, no? Ang daming gerang nangyayari ngayon because of border issues, because of pangingialam, particularly ng Amerika. America wants war. Kung aralin niyo po ang kasaysayan, nung Great Depression, ibig sabihin isang matinding pagbagsak na ekonomiya ng Amerika. Ang kanilang naging kasangkapan para bumangon ng kanilang ekonomiya ay war. Kasi nag-produce ng mga sandata, nag-produce ng mga armaments, nagkaroon ng ekonomiya sa war. May pera sa digmaan. So yung mga warlord, kagaya ni Tony Stark nung araw, di ba? Si Tony Stark ay isang weapons supplier. Gusto niya ng gera. Tapos, nagkaroon siya ng realization, naging Avenger siya. Di ba? Pero alam nyo, war is... Ang China po, ganito yan. Kapag pinrovoke mo yan, handa sila. Whether you believe it or not, do your research, paniwalaan nyo yung gusto yung paniwalaan. Akin lang naman to. Ang China handa yan makipaggera sa Pilipinas kung tayo ay magpapasangkapan sa Amerika. Sa panang paraan, pag kinasangkapan tayo ng Amerika, kakaroon ng mga base dyan, gagamitin tayong geographical tactical location ng Amerika upang iparalisa ang ekonomiya ng China. That is why gano'n na lang ang pambubuli nila dyan sa West Philippines na yan. Gano'n na lang yung pag-assert ng China ng kanilang mga claims kahit na in reality, wala nang legal na basihan yung claims na yun. They are willing to, in reality ganito kung susuriin nyo, bakit masyadong nagpo-provoke ang China na ganito? Kasi kailangan nila yung trade route na yan. Ngayon, ang Pilipinas, alam ng China ang ating military capabilities. So, hindi tayo mananalo sa kanila sa kahit na anong digmaan. And for ordinary people na katulad natin, naghahanap buhay lang, trying to build a family, yung war na yan, walang makikinabang. Ang makikinabang sa mga ruins ng war ay yung mga mayayaman. Kasi yung mga mayayaman, punta lang naman ng ibang bansa yan. Yung ruins ng war, pagkukuhanin nila yung mga lupa dyan sa mga legal na paraan, yung mga wala lang capability i-restore yung kanyang bahay, magkakagulo ang mga titulo, sumabog yung register of deeds or whatever. Ang makikinabang lang sa ruins ng war, ulitin ko sa inyo, mayayaman lang. Kung kaya't many people will hate me for saying this, bakit gusto ko si Duterte? Pinilit niya na hindi tayo magkaroon ng war without being a tuta ng China. Di ba yun ang panira sa kanya? Tuta ng China. Ganyan. Kasi ang mga NPA, ganun lang naman ang utak Nakipagkaibigan ka sa China, tuta ka ng China. Nakipagkaibigan ka sa Amerika, tuta ka ng Amerika. You know? Kasi ang inaasahan natin lagi sa mga partner countries natin, like for example, Amerika, yung kanilang mga donasyon, yung kanilang mga pagdonasyon ng mga pinaglumaan nila ng mga sasakyang pandigma, armaments, kung ano-ano pa. At built-in sa atin ang colonial mentality hanggang ngayon. Di ba nga, AFAM is life. Built-in ang colonial mentality. So, ang dali-daling matwist ng utak ng mga Pilipino. Whereas sa China, tayong mga Pilipino, tinitignan natin na mas mataas, antas ang Amerika kaysa sa China rather than tignan natin silang parehong bansa, parehong superpower, parehong dapat na hindi tayo magkaroon ng conflict. Ngayon, if you're going to trace back yung conflict natin, alam naman na natin
factual naman na mga dilawan, yung panahon ng dilawan, kaya nagkaroon ng problema dyan sa disputed area na yan eh. So, ayaan na natin. So, pero fact na yun eh. Pinaraanan ni Duterte. No? Kaso sinisira pa rin siya ng propaganda, especially yung hindi pa nakapunta doon. Hindi naranasan yung kalagayan doon. At sana, mga kababayan, pakinggan niyo yung mga nagsasalita. Maigi, suriin yung maigi kung sino sa kanila yung tama. Sapagkat marami ang nagsasalita dyan na propaganda machine lang. Ako, pwedeng huwag niyo akong pakinggan, pero isipin niyo naman pinagsasabi nitong buhok na to. Suriin niyo, may point ba siya? Dapat ba maging confident tayo, hindi tayo gagirahin ng China? Well, kung totoo yun, di gusto ko yun. Ayoko ng gera eh. But we cannot keep on provoking them. You have to think of resolutions, of ways na hindi mawala sa atin yung lugar na yan, but hindi natin pinoprovoke ang China. And you always remember yung US. Yung US. Lahat ng mga gerang nakialam sila sa mga bansang wala naman silang kinalaman, talo sila. At hindi sila makikialam sa atin para tumulong. Kasi napakalaking risk para sa kanila magpadala ng mga sundalo doon, ng mga pandigma doon. For what? Hindi na nila basta-basta ang mga bansa ngayon. Hindi na basta-basta yung Russia. Hindi na nila kayan-kayanan ng Russia. Hindi na nila kayan-kayanan ng China. But they want to establish their dominance dito sa Indo-Pacific region. Sa paanong paraan nila gagawin yon? Sa pamamagitan ng pagbubuyo. Anong kinakasangkapan nila? Taiwan na may conflict sa China at Pilipinas. Dahil may colonial mentality tayo, dati nila tayong sakop. So tayo ang kanilang kakasangkapanin. Sa area naman ng Russia and ng Ukraine, kinasangkapan nilang Ukraine. Kasi comedian yung pangulo doon eh. Gusto niya, ayaw niya magpa-dominate sa Russia. When in fact, pag sinuri mo yun, bahagi talaga ang Ukraine ng USSR. Pero ayaw na nila yung gusto nila sovereignty, gusto nila, they do not respect gusto nila ng sariling gobyerno talaga, yung sariling bansa, sariling power, sariling paraan ng pamumuno na hindi sakop ng origin country nila, similar to Taiwan. And I respect that, okay lang. But instead na makipag-usap ka ng maayos, maghanap ka ng ibang pamamaraan na hindi magdudulot ng gera, binuyo sila sa gera ng US through the NATO on the promise na susuplayan ka namin ng mga kailangan mo. At dahil mas pinipili natin ang puti kaysa sa mga katulad nating medyo singkit, nagdidelikado tayo ngayon. Ngayon, bakit itong gobyerno, ang tanong, bakit itong gobyernong ito nananalo dahil sa mga Duterte? Ulitin ko, bakit itong gobyerno na ito nananalo sa mga Duterte? Suddenly, bangong-bango sila sa mga pinklawan ngayon. Ang tunay na unity ba na binubuo ng administrasyon na ito ay unity with the pinklawans, the dilawans, para ang machinery hindi gagamitin sa kanila? Well, mag-ingat sila. Dahil the moment na di na sila kapaki-pakinabang, tuta naman sila ng Amerika. Bigla, sabi ng mga alam niyo na yun. Sige.